Ito ang Suzuki SkyDrive Crossover, strong red color. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At kung ang hinahanap nyo namang scooter na pang daily service ay pwedeng pang on and off-road condition, ay saktong-sakto itong ating Suzuki SkyDrive Crossover. Well, umpisahan po natin dito sa kanyang body and design. Dito sa harap makikita natin na very pointed itong kanyang front cover. At sa itaas may makikita po tayo rito na crossover in black color along with red background or yung kanyang decal, and then nagkaroon po siya ng touch ng gray dito. At pagdating naman po sa pagkakadesign nitong kanyang headlight, ayan o, so para po siyang V-design. So nagkaroon po siya rito ng 3 partition dahil nga po ito po yung kanyang high beam and low beam nasa gitna, at dito na rin po yung position ng kanyang turn signals. Ayan, so magkabilaan po sila. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Nagkaroon naman dito ng butas magkabila, so yan po yung windlet na kung saan ay pwedeng maglaro yung hangin kapag tayo po ay tumatakbo ng matulin. At nagkaroon naman po ng sharp edges dito po sa gilid. Ayan, kung makikita nyo, matulis din po siya. Pointed din yung pagkakadesign. At dito naman po sa itaas makikita natin dito itong Suzuki logo in white color. At may nakalagay po rito na FI, which is ang kagandahan naman nito mga ka-LM is fuel injection na po siya. So mas matipid na po siya pagdating po sa pagkonsumo ng gasolina. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. So nagkaroon po siya dito ng two-tone color combination. So matte black po rito sa itaas, and then glossy red naman po itong kanyang cover. Ang ganda rin, nagkaroon ng cutaway design rito na parang palikpik, and then matulis hanggang rito sa dulo. Nagkaroon pa ng windlet dito sa ibaba. At pagdating naman po sa kanyang decal, nagkaroon ng black and then lining na silver. At nakalagay naman po rito yung kanyang model na SkyDrive. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang front fender. Ayan o, namumula itong kanyang front fender mga ka-LM. Namumula talaga itong kanyang front fender. At pagdating naman po dito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Glossy black naman yung kanilang nilagay rito. At agaw pansin, very attractive itong kanyang Nissin na single pot caliper kasi nga po red color din po siya. And then pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, yung kanyang design is circle po siya. At ang kulay naman po ng kanyang mags is glossy black. Pagdating naman po rito sa kanyang stock tires, ang mga sukat ng gulong ay mayroon pong 80/90-14. At ang kanya pong stock tires ay naka-semi off-road na po siya, which is pwede na po natin siyang gamitin pang off-road condition. So yun ang kagandahan dito sa kanyang stock tires. Kasi nga po naka-semi dual purpose pattern tires na po siya. Well, dumako naman po tayo rito sa harap. Makikita naman natin dito itong kanyang napaka-cute na fully digital meter panel. Ayan o, napaka-futuristic ng dating, no? At the same time, may makikita tayo rito na Suzuki in white color. Nandito naman yung kanyang select button and then yung kanyang adjuster. At malapad din, malaki rin itong kanyang screen display. At ang kagandahan niyan, no, napaka-pogi nitong kanilang Suzuki SkyDrive Crossover. Dahil nga po itong kanyang manubela is naka-naked handlebar. Well, flawless na flawless yung dating. So glossy black naman po yung kanilang ginamit rito. Pagdating naman po rito sa kaliwa, ang kanyang button, nandito ang kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Ito naman po itong kanyang rear brake. Sa kabila naman, nandito itong kanyang electric starter. Yan, napakaliit ito, ang cute. At nandito naman po itong kanyang front brake. Pagdating naman po sa stock na side mirror, ito, bilog naman po yung kanilang ginamit rito. So saktong-sakto lang din. At dito po sa gitna may makikita po tayo rito na Suzuki in chrome color. So trademark purposes nandito sa gitna. At dito naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key at mayroon na rin po siyang shutter lock key button, which is para naman po yan for safety purposes. Dito sa ibaba may maliit na pocket dito. So magkabilaan, same size po siya. So pwede po tayong maglagay rito ng gloves, or dito sa kabila naman is coins. At sa gitna mayroon po tayo rito makikita na utility hook na kung saan ay pwede po nating pagsabitan ng ating mga important belongings or yung mga plastic bags. At mapunta naman tayo dito sa kanyang footboard. Ang ganda rin ng pagkaka-design, no? Ang daming mga spiral designs dito. At the same time, anti-slip na rin po siya. So susubukan po natin siyang sakyan para malaman natin kung maluwag ba. Yun, saktong-sakto lang mga ka-LM. At the same time, makapit yung ating foot kasi nga po anti-slip po siya. At may space pa pong natitira dito sa gitna. Pwede po nating paglagay
paglagyan ng mga existing baggage kapag hindi po pumasya rito sa ating underseat compartment. At mapunta naman na tayo rito sa kanyang side cover. Ayan. So glossy black rito and then matte black naman po rito sa ibaba. At napakaganda rin itong kanyang decal dahil kung inyong makikita, ito po ay nagkaroon ng silver, no? At the same time, crossover. Ayan, nakalagay rito in black color and then red background naman po siya. And then dito po may makikita tayo na SEP or Suzuki Eco Performance. So ang kagandahan naman niyan, itong ating Suzuki ay nakakapag-provide po siya ng more powerless fuel at the same time lesser emission dahil nga po ito ay naka-SEP technology. At dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang pillion step. So rubber po yung ginamit nila rito. At nandirito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan din po na ito ay equip na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage yung kanyang side stand, ay hindi po tatakbo or mag-ooperate itong ating scooter. Well, maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng naka-engage na side stand. So magandang features yan para sa scooter. Nandirito naman po itong kanyang center stand. At pagdating naman po rito sa pagkakadesign ng kanyang engine, very stylish din, no? Naka-curve tong part na to, naka-emboss, may deep lines dito. At may nakalagay naman po rito na Suzuki. So ito naman po is naka-emboss. So glossy black naman po yung kanyang color. At ito naman po ang kanyang air filter, kakaiba rin ng pagkaka-design, no? Very unique. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ayan, kulay pula, no? Ang ganda ng kulay kasi nga po red yung ginamit nila rito sa kanyang caliper, ayan, and then red din po yung ginamit nila rito sa kanyang rear shock absorber. Well, napakaganda nung kanyang color combination. Nag-complement doon sa kanyang brake sa may harapan. At pagdating naman sa braking system dito po sa likod, dito po ay equipped with drum brake. At ang mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 90/90-14. At gaya ng sabi ko, naka-semi dual purpose pattern tires na po siya. So pwede na po siyang gamitin pang on and off-road condition. Well, mapunta naman tayo rito sa itaas. Ito ang kanyang grab bar. Okay din, maganda rin mga KLM. Simple lang, at the same time yung color is glossy black naman po siya. And then pagdating naman po rito sa kanyang tail light, yun, pointed din yung kanyang pagkaka-design. Well, dito sa gitna may makikita tayo rito na Suzuki and white color. At ito naman pong kanyang rear fender, nandirito na rin po itong kanyang plate holder. So dito na po tayo maglalagay. And then mapunta naman tayo rito sa kanyang stock pipe. Yun. Maganda rin itong pagkaka-design nitong kanyang stock pipe, no, pang rugged type. So nagkaroon po rito ng windlet, naka-emboss tong part na to. So ang color naman po nito is matte black. Ganon din naman po itong kanyang stock pipe. At dito makikita po natin ang kanyang air cooled cover. Well, ang atin pong Suzuki SkyDrive crossover ay equipped po ng air-cooled pagdating po sa kanyang cooling system. Well, umaasa lang po siya sa hampas ng hangin. Well, ito po kasi is nakadesign para po sa city riding condition. Kung gusto nyo namang mag-long rides, pwede nyo naman po siyang gamitin. Basta alagaan lang po natin ng maayos itong ating scooter. Maaari po tayong huminto ng 120 to 150 kilometers away. Tapos papahinga po tayo ng in just 20 or 30 minutes. 'Di ba? Para po ma-refresh yung ating engine. At mas lalo po siyang tumagal pagdating sa mga long rides driving situation. Well, pagdating naman po rito sa kanyang seat cover, ayan, ang ganda rin. Nagkaroon ng dual tone color combination, no? Parang gray itong kanyang seat cover dito and then nagkaroon po ng matte black rito. At may makikita po tayo na nakasulat rito na Suzuki in gray color. Well, ngayon naman mga KLM, mapunta naman tayo dito sa kanyang underseat compartment. So bubuksan po natin using this mechanical key. Yun, so narinig po natin pumitik. So ibig sabihin is bukas na po siya. Yan, ito po yung kanyang underseat compartment. Maliit lang po siya. So saktong-sakto lang po rito na maglagay tayo ng mga small tools at the same time yung papers po ng ating motorcycle. Well, balik na natin. At nandirito po under the seat itong kanyang fuel tank. Ayan. So kapag kayo po ay magpapagas, kailangan nyo pong magbukas ng inyong upuan. At ang atin pong Suzuki SkyDrive crossover ay meron pong 740mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So makikita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung aking foot below the ground. Kaya masasabi ko na ito ay very comfortable para sa mga 5 flat pataas. At ang kagandahan ng scooter na ito ay pwede po siyang pang on and off-road condition. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Suzuki SkyDrive crossover ay meron pong 113 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power
horsepower na 6.7 kW at 8,000 RPM, habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.7 Nm at 9,000 RPM. At mayroon naman po itong bigat na 94 kilograms. At ang atin pong Suzuki SkyDrive Crossover ay nagkakahalaga po ng 73,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,058 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Suzuki SkyDrive Crossover, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Suzuki 3S Shop Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.